Hi, Vivi! Kumusta? Kumusta? Pwede ba malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag mo sabihin radyo, sabihin mo energy. Lindsay. Good morning, Pangga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi po! Ako nga po pala si Paula. 23 years old. Nagtatrabaho po ako sa isang BPO company. DJ Lindsay, 25 years old pa lamang po ako. At meron po akong manliligaw na engineer. Mas matanda po siya sa akin ng ilang taon. DJ, wala po akong degree. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil kinailangan ko pong magtrabaho agad. Ito pong manliligaw ko, taga dito lang po sa amin. Malapit lang sa aming barangay. Lagi niya akong dinadalahan ng mga pagkain. At may pangilan-ilang beses na binigyan niya rin ako ng kulay pink na mga bulaklak. Alam kasi ng lahat na pink ang paborito kong kulay. Kaya naman sa tuwing binibigyan niya ako ng mga regalo, kapag merong pink, yun agad ang pinipili niya para sa akin. TJ Lindsay, consistent naman po siya. Every week po yung mga binibigay niya sa akin at pinupuntahan niya rin po ako sa bahay namin. Meron din pong time na hinahatid niya ako sa workplace ko. Pinagpapasalamat ko naman. Kasi sobra po ang pagka-gentleman niya. Dahil nga po minsan, pumupunta siya sa bahay namin. Nakikita rin po siya minsan ng pinsan ko. Madalas din po kasi sa amin yung pinsan ko. Simula po nung nalaman niya na meron akong manliligaw na galante, mas napadalas po yung pagtambay sa amin ng pinsan ko. Alam niyo po, mas maganda yung pinsan ko kaysa sa akin. Isa rin po siyang teacher sa isang public school.
Masasabi ko na wala akong maipipintas sa pinsan ko na ito. Maganda siya. Simula pa lamang po nung mga bata kami, marami na siyang manliligaw. Malakas din ang kanyang sex appeal. Kapag nga dumadaan kami minsan sa kung saan man, imposibleng hindi siya lilingunin ng mga lalaki. Lately, napapansin ko na kapag pumupunta yung manliligaw ko sa bahay namin, madalas niyang kinakausap, dinadaldal ng pinsan ko yung manliligaw ko. Hanggang sa habang tumatagal, napansin ko rin na sobrang close na po nila. Yung tipong mas close pa silang dalawa kesa sa akin. Nakikita ko kung paano sila mag-asaran, mag-inisan, magbiruan. Nakakainis yung minsan, parang sobrang saya nila to the point na naghahampasan sila. Yung parang may sarili silang mundo. Ayoko naman sanang pansinin yung pinsan ko, di ba? Kasi baka iba ang isipin niya tungkol sa akin. Ayoko rin namang sagutin agad yung manliligaw ko kasi ang totoo niyan, DJ Lindsay, gusto ko pa siyang mas makilala pa. Kasi kung tama ako, sa tingin ko po, mabait siyang tipo ng lalaki at seryoso naman sa intentions niya. Isang beses, DJ Lindsay, sinabi sa akin ng manliligaw ko na chinat daw siya ng pinsan ko. At nag-aaya po na magkape sa isang coffee shop si pinsan. Ang sabi na lang daw ng manliligaw ko meron siyang trabaho at hindi siya pwedeng basta-basta umalis. So ako, nagtaka na ako noon. Bakit niya kailangan ayain yung manliligaw ko para magkape? Anong meron? Ang sabi is baka naman daw gusto lang makipag-usap or makipagkwentuhan. Bakit hindi na lang dito sa amin, di ba? Madalas din naman siyang pumupunta dito. Kaya naman, napipintahan tuloy ng hindi masyadong maganda ang tingin ko sa pinsan ko. Sa tingin niyo ba, tama ang naiisip ko? Pakiramdam ko kasi, DJ Lindsay, inaagaw ng pinsan ko ang manliligaw ko. Kailangan ko bang dumistansya kay pinsan? Naiinis na kasi ako. Hindi ko alam kung anong dapat na itawag sa pinsan ko. Gusto ko siyang kausapin pero hindi ko alam kung ano yung mga tamang salita, DJ Lindsay. Tulungan niyo naman po ako. Ayoko pong ma-offend si pinsan. Pero ayaw ko rin na mawala itong manliligaw ko. Muli, ako si Paula. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Tayo pa rin pong istasyong same-same, pero Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!
Good morning sa mga pinsan. Good morning sa mga pinsan na close sa mga manliligaw ng kanilang pinsan. Wow! Naman kasi ganyan eh. Ito namang si pinsan, wala ka bang ibang manliligaw? Sabi mo maganda siya. Wala ba siyang ibang manliligaw? Wow! Ay naku, bago ang lahat, no, mag-hi muna tayo sa lahat po ng mga nanonood sa atin via Facebook Live, facebook.com/energyfm1067, and as well as yung ating live on TikTok. Hello po sa inyo dyan. Mabuhay po kayong lahat. At kung ano mang mga ganap ninyo ngayong morning, sige lang samahan nyo po ako. I don't mind being in your background, ha. Okay lang yan as long as nakaka-relate kayo, as long as sumasagot kayo ng tahimik, di ba, sa usapan natin ngayong umaga na to. Alam ko kasi yung iba nasa background lang tayo, di ba? Habang naglilinis ng mga bahay nila ngayong umaga na to, habang nagwawalis ng mga tuyong halaman dyan sa labas, no, dahil naglaglagan dahil sa ulan, napapakinggan lang tayo sa background, di ba? Maraming salamat po. Oh, ayan. Ano nga bang ganap ni pinsan? Paano nga daw ba kakausapin ni Paula yung kanyang pinsan nang hindi na-o-offend? Nang hindi siya nakaka-offend ng damdamin? Kasi syempre, feeling ko naman bet na rin itong si Paula, itong kanyang manliligo na itis. Dahil engineer. Engineer! Ay, hindi lang sa dahil sa engineer. Kasi nga galante, siguro naman seryoso, mabait, lahat-lahat na. In short, bet nga talaga tong manliligaw niya na ito. Yun nga lang, dahil sa laging nakikita yung pinsan at attractive din daw yung pinsan, medyo, alam mo na, may pagseselos na nagaganap. O may bakit ganyan si pinsan? Ganon! May ganong ganong idea. Bakit ganyan yung pinsan ko? Parang inaagawan ako ng eksena. Parang bumibida. Wow! Uy, ako yung bida dito. Ako yung nililigawan, bakla. Bakit ganon? Maganda naman siya. Mas-sex appeal. Noong unang panahon pa lamang. Marami na siyang manliligaw. Pero bakit ngayon? Parang inaagawan niya ako ng spotlight. Wow! Anong masasabi mo? Tulungan natin itong si pinsan. Si pinsan. Tulungan natin itong si Paula ngayong umaga na ito dito sa Lihim ng Liham. Ang programang wala kang matututunan. Pero kahit pa paano, marami kang mararamdaman. Halika na, basa po tayo ng comments. Sabi ni Josa Poblete, hi Ate Linz. Sabi dito, sagutin mo na agad para mag-back off na si pinsan. If bet mo naman, yung manliligaw mo, hehe. O diba? Tama. Wait lang, basahin natin. Thank you very much, Josa, for that comment. Sabi naman ni Shirley, sana all ang bilis bumalik ng alindog. Parang hindi nanganak. Good morning. Watching from Japan. Ay, walang kinalaman pala sa story. Wait, thank you, Shirley, Hayashi. Good morning sa inyo dyan. Kung alam nyo lang ang effort na kinakailangan. Diba? Salamat naman. Wait lang, basahin natin si AZ. Good morning, DJ Lindsay. Pa-shoutout naman po sa lahat ng mga taga Doralco Production Department, CID Department, SSD Department, at Finance and Admin Department na always nakikinig sa inyo. Especially to Eileen Begino at Ella Agapito. Sa sender, kausapin mo si manliligaw mo if sino ba talagang gusto niyang ligawan. Direct to the point dapat. If gusto mo siya, go, sagutin mo na. Diba? In fairness naman. Ang sabi pa dito, basa tayo ng comments dito. Sabi ni Grace, malandi yung pinsan mo. Kaya hanggat maaga pa, ikadena mo na yung manliligaw mo kasi marupok mga lalaki, lalo na kung babae na lumalapit at hindi siya mahihirapang manligaw. Grabe naman yung ikadena, hindi mo siya gagawing doggy. Grabe ka naman. Pero thank you, Grace. Sabi naman ni Snowflakes, girl, kausapin mo yung pinsan mo ng maayos kung anong intentions niya. Tsaka nanliligaw pa naman yata si Guy. So may option din naman siya. Kaya huwag kang pakabog, girl. Kung pakabog. Pero alam mo, ang hirap nga ng ganyan, no? Yung tipong, syempre, kapag may manliligaw ka, hindi ka naman yung tipong, alam mo yun, hindi ka naman yung tipong pa-sweet lang palagi eh. Siyempre, naghihintay ka rin ng mga the moves ng manliligaw mo. At siyempre, alam mo na kapag magkasama kayong dalawa, moment kayo together ng manliligaw. Wow! Siyempre, hindi man ipapahalata sa kanya na, sige, give na give ako sa'yo kasi bet na bet kita. Siyempre, naiintindihan ko naman si Paula dun sa part na kailangan niya magpahabol ng kahit papaano. Oh. Diba? Huwag syadong give na give. Wow! Pero paano nga kung may umi-epal na ganyang pizza? Ay nako girl, kung ako sa'yo, gumalaw-galaw ka na dyan
Oo, wag ka masyadong wag masyadong sinasama sa bahay ninyo yung manliligaw mo. Nasabi ko sa'yo. O di kaya naman, pero on a more serious level, ako naniniwala you have to ask yung manliligaw mo, do you find my pinsan attractive in any way? Sa tingin mo ba, magugustuhan mo siya? Sorry kasi masyado kayong close para sa akin. Feeling ko masyado kayong nagkakaintindihan. Bet mo ba siya? Ganon! Wow! Ito ay kung ako lang naman yung tatanungin, no? Hindi naman tayo expert in any way. At minsan kasi may mga bagay na hindi mo kailangan, alam mo yun, dumaan sa pagiging, hindi kailangan maging logical lahat ng bagay para sa akin. Kung ano yung nafe-feel mo, minsan, with konting filter and may konting pag-iisip, sabihin mo agad kung ano yung naiisip mo. Feeling ko lang pero i-filter mo ng konti. Hindi naman yung masyadong ang dating mo taklesa at masyadong, alam mo yun, galit ka agad, mainit agad yung ulo mo. Kausapin mo yung manliligaw mo, 'di ba? Tanungin mo siya, lalo na kung komportable na naman kayo sa isa't isa. I don't think may problema doon, 'di ba? Tanungin mo lang, "Uy, masyado naman kayong close ng pinsan ko. Wow! Nagsiselos na ako niyan." O, baka nga kiligin pa yun pag sinabing, "Ba't ka nagsiselos? Mahal mo na ako, no?" Ganon! Diba? Ba't ka nagsiselos? Siguro, gusto mo na rin ako, no? Sis! Diyan tayo magsisimula. Diba? O, sabi ni MG Rahidor, "Mabagal kasi si ate, sagutin mo na yung manliligaw mo, tapos pakilala mo sa akin yung pinsan mo, ako na bahala dyan." Grabe naman kayo, dyan sasaluhin nyo agad yung pinsan. Oo. Sabi ni Shirley, "Pinsan Malans, gusto mo? Sagutin mo na kung gusto mo rin. Pero, padistansyahin mo kay pinsan." I just have, for me you just have to let him know na kahit papaano, bet mo naman siya. Yun nga lang, you want to know him better, ganyan. Ako doon ako naniniwala kasi sa panahon ngayon, doon ako nagsistand sa idea na hindi mo alam kung may dadating pang bukas. So, hanggat maaga pa, hanggat pwede mong sabihin na gusto kita, pero gusto kitang kilalanin muna, sabihin mo na. Oo. Wow! Para hindi rin nawawala ng hope yung manliligaw mo, di ba? Sabi ni Jomar Perez, "Di panliligaw ang pinapatagal, relasyon ang pinapatagal." Wow! O, diba? Ganun talaga yon. Au! Au! Sabi pa dito na iba mga pangka natin. Sabi ni Jenny, "Sagutin mo na yung manliligaw mo, wag mo nang patagalin yan kung gusto mo naman siya. Baka masulot pa ni Insan sa dami ng nanliligaw sa kanya, baka walang mayaman, kaya yung sa'yo yung trip niya." Di kasi alam mo, sa totoo lang, sa panahon ngayon, kapag ang lalaki, ineffortan ka monetarily or financially, ineffortan ka, ginagastusan ka, every labas ninyo, date ninyo, 2.5 ng 2.5. 2.5 ng 2.5? Hindi, ibig sabihin, seryoso siya sa'yo. Kasi, di ba, kahapon nga, nakikinig kami dito sa isang nag-uusap Chismosa kami ni Romel sa totoo lang. Kapag lumalabas sila, 2.5 ng 2.5, manliligaw pa lang yun Ngayon kung wala namang assurance yung manliligaw mo na kahit pa paano meron kang feelings towards him, sa tingin ko, medyo ekis, hindi kanyan gagastusan. Pero kapag nanliligaw siya, tas alam niya na kahit pa paano, uy, mahal niya ako. Diba, masisipagin siyang gastusan ka. Kasi sa panahon ngayon, sa sobrang hirap ng buhay, may mga lalaki na hindi na gumagastos kahit nanliligaw sila. Kita-kita na lang, chat-chat na lang, tawag-tawag, video call, gano'n na lang ang efforts nila. Pero pag gustong-gusto nila yung babae, pupuntahan ka, i-update ka, i-message ka, gagastusan ka, 'di ba? Dadalan ka ng pagkain. Gagawin niyang komportable ang paligid mo para sa iyo. At ipaparamdam niya na talagang gustong-gusto ka niya. 'Di ba? So kung ako sa iyo, tulad ng suggestion ng mga pangga natin, iparamdam mo doon sa manliligaw mo na, "Huy, gusto kita, baka naman mamaya sa iba ka mapapunta." Wow! Baka naman mamaya yung pinsan ko yung jowain mo, nakakaloka. Oo. Tapos, hindi rin naman siguro masama kung kausapin mo yung pinsan mo. Sabihin mo, "Insan, medyo close kayo Di ba kung close naman kayo ng pinsan mo, daanin mo na lang sa joke, di ba? Tumabi-tabi ka baka mamaya magka-black eye ka bigla, pinsan." Hindi ako natutuwa sa mga pinagagagawa mo, pero joke lang yun, syempre. Wow!
para tumambay sa inyo palagi yung pinsan mo, ibig sabihin meron na kayong, di ba, relationship, meron na kayong pundasyon, meron na kayong bond ng pinsan mo. So, daanin mo sa joke. Tapos kapag medyo sa tingin mo hindi niya nagagets, seryosohin mo na. Ay, nako. Ano pa, ang dami nyo namang sinasabi dyan sa comment section. Nasabi dito, Jo sa Poblete. Totoo, grabe yung effort. Hehehe. Sa true. Wow! At saka alam mo kung totoo yung intentions ng manliligaw mo sa'yo. Diba? Hindi siya basta-basta magpapasungkit sa ibang babae. Oo, kung talagang sincere siya. Before, baka naman hindi natin alam, baka naman mamaya nakikisama lang siya bilang pinsan mo nga. May mga ganyan Kailangan pakisamahan ko to kasi pinsan to ng nililigawan ko. Baka mamaya may masabi yung nililigawan ko. So sige, ridean ko na lang yung pinagsasasabi ng pinsan. Para good shot ako sa kamag-anak ng nililigawan ko. Ganon! Diba? So wag natin bigyan agad ng kulay. Pero para lang malinaw sa lahat ng involved, pwede mo naman silang kausapin kahit papaano. In a very mellow na paraan. Pinsan. Kaya kwento mo sa pinsan mo, pinsan, gustong-gusto ko na talaga itong manliligaw ko na to. Wow! Kaso gusto ko siyang kilalanin muna. Ano sa tingin mo? So, i-share mo dun sa pinsan mo kung ano yung nararamdaman mo para kahit papaano, maging sensitive naman siya, bumack off siya kung meron siyang plano. Sabi naman dito, sabi nga ni Sarah G, walang masusulot kung walang magpapasulot. Oo, kung seryoso yung lalaki, hindi naman siguro. Tsaka kung disenteng lalaki siya, hindi naman siguro. Sure. Ayan, natawa naman po ako sa 2.5. Totoo naman. Pag lumabas ka ngayon, pag nakipag-date ka ngayon, mahina ang 1,000, day. Oo. 2.5 agad yan pag kumain kayo sa labas. So, kapag medyo bigatin, tulad yan, engineer. Pag medyo bigatin, tapos hindi pa simple-simple, ayaw ng simple, 2.5, pinakamababa. Wow! Pinakamataas, mga 5 to 10,000. Totoo naman. Ano ka ba? Ganyan ang mga gastusan ng mga pangga natin ngayon. Anyway, sabihin mo lang, lagi kong, alam mo, pinapaulit-ulit dito sa Lihim ng Liham na may mga bagay na kailangan mong i-express verbally kasi hindi nagagets yan ng mga tao agad-agad. Diba? Or minsan, nagagets nila pero binabrush off nila. Diba? Sinashrug off nila kasi gusto nila yung paraan nila So, kailangan mong iparating sa kanila na ganito yung nararamdaman mo towards the manliligaw na I like him, so please back off, baka naman. Tabi-tabi po, sa mga nuno sa punso, So, yun lang naman ang para sa akin. 9:25 ng nagmamagandang umaga. Gandang umaga sa lahat po ng mga hirap mag-express ng kanilang feelings, lalo na when it involves family members because kahit papano, natatakot sila na baka may masabi ang ating mga kapamilya, kapuso at pangga. Don't be afraid. You just have to say it in a tone na hindi makaka-offend or hindi galit na tono. Wow! Diba? Pinsan mo naman yan magagets ka niya. Kung talagang mahal ka rin niya, magagets ka niya. Giving you something from Angeline Quinto. This one is called, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. Okay Magme-mellow down tayo ngayon, mga bakla. Ha? Good morning sa mga pinsan, tumabi-tabi. Lalo na kung may manliligaw. Huwag umepal. Ay, epal daw, Enjoy! May gusto ka